Finally, sa unang pagkakataon, nagsalita na po ang ating First Lady Liza Araneta Marcos. Usap-usapan po ngayon ang teaser ng interview ni Kat Tunying kay First Lady Liza. Teaser pa lang po, pero masyado na pong nanggagalaiti ang mga DDS. Kung pupunta kayo sa page ng mga DDS kung saan inilabas yung teaser, mababasa nyo sa comment section, puro personalan po ang banat nila. Sa bagay, hindi ako magtataka. Mula kay former President Rodrigo Duterte, na personal ang atake nila. Hanggang sa mga vloggers nila, hanggang sa mga tagapagsalita nila, hanggang sa mga supporters nila. Ang banat nila kay First Lady, lalo na kay President Bongbong Marcos, ay personal. Pinagkumpara ko po kasi, binasa ko yung mga comments doon sa page ng mga antay, ng mga DDS. At parang pare-pareho ang kanilang comment. Para ba talagang meron silang troll farm? O, banata natin ng gusto. Ito ang sasabihin nyo. Halos pare-pareho. At halos lahat ng comment nila ay atake personal. Punta naman ako sa page ng mga pro-BBM. At makikita mong kokonti lang yung mga comment na umaatake ng personal kay VP Sara. Karamihan po doon ay nagsasabing it's about time. Dahil sumusobra na po ang atake ng Duterte family dito sa Marcos family. Meron ka pang mababasang comment na inumpisahan naman ng grupo ni First Lady ang pag-atake kay VP Sara. Nagsimula daw ito kay House Speaker Martin Romualdez at hindi man lang pinagtanggol ni President Bongbong Marcos o ni First Lady. Pero kung titignan po natin mabuti, sino po ang nag-umpisa ng pag-atake? Panahon pa lang ng kampanya, hindi na nga sinuportahan at inendorso ni then President Rodrigo Duterte ang kandidatura ni Bongbong Marcos, pero isa pa po siya sa nagpasimula ng mga drug issue na yan, na meron daw presidentiable, na nagko-cocaine, na siya daw ay weak leader. Ayaw niya kay Bongbong dahil mahinang klaseng leader ito. Ipinagtanggol ba siya ni Sara Duterte? So bago niyo sabihin na inumpisahan ng kampo ni Liza Marcos o ni President Bongbong na atakihin si VP Sara, yan po ay nagsimula lahat kay then President Rodrigo Duterte. So mabuti nga yung hindi siya inendorso ni Duterte para hindi masabi na may utang na loob si Bongbong at kaya lang siya nanalo ay dahil inendorso siya ni Rodrigo Duterte. At huwag niyo rin sasabihin na kaya lang nanalo si Bongbong Marcos ay dahil dinala siya ni Sara Duterte at nag-give way si Sara para tumakbong presidente si Bongbong at siya ay mag-VP lamang. Dahil kung tatandaan po natin, hindi po talaga tatakbo si Sara Duterte bilang presidente. Hindi nga ba't nag-file na siya ng COC para maging mayor ng Davao? Pero pinuntahan siya ni Amy Marcos at kinausap at sinabi pa ni VP Sara na ikaw, Bongbong, ang tumakbo na ng presidente. Well, that is as far as I know. Correct me if I'm wrong. And the rest is history. Tumakbo si Bongbong, ang katandem si Sara Duterte. So, paano niyo sasabihin na kung hindi dahil kay Sara Duterte ay hindi mananalo si Bongbong Marcos? Tandaan po nyo, hindi dapat tatakbo si Sara Duterte. So, with or without Sara Duterte, mananalo po si Bongbong Marcos. Yun ang fact na hindi nyo matanggap-tanggap. Lagi nyo sinasabi na ang Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Hindi nga siya sinuportahan ng matandang Duterte. At hindi rin naman siya pinagtanggol ni Sara Duterte nung siya ay tinawag na weak leader at pinasaringan na mayroong presidentiable na nagko-cocaine. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang nag-umpisa ay ang grupo o ang kampo ni Bongbong Marcos at hindi malang pinagtanggol ni BBM si Sara sa mga atake. Tapos subukan yung tignan yung sinasabi ko dun sa page ng mga anti-BBM at saka sa page ng mga pro-BBM. Lahat po halos ng komento ng mga anti-BBM ay puro personal ang pag-atake. Kaya ako, sabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako at nandito ko sa side nila President Bongbong Marcos at nakikita ko mula sa mga vloggers na pro-BBM hanggang sa mga supporters. Hindi po natin maaalis na meron mga supporters na talagang
nagiging personal din ang atake nila kay VP Sara. Bakit? Dahil nauna tong kabilang grupo na atakihin ang Marcos family. Hindi nga ba't kauumpisa pa lang maupo ni President Bongbong Marcos, ano ang sabi nila? Na si Lisa Marcos ang presidente ng bansa at hindi si Bongbong Marcos. At si Bongbong Marcos ay under Disaya. Yan ay nanggaling na sa mga weak leader na issue na yan eh. Porque siya ay weak leader, natural, siya ay under Disaya. Under Disaya ba yun? Titingnan nyo nga lahat ng achievements si President Bongbong Marcos. Hindi ko po minimenos ang kakayahan ni First Lady Lisa Marcos. Pero hindi po niya makakaya ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. At kung totoo ang sinasabi niyong nakikialam si First Lady sa mga ginagawa ni President Bongbong Marcos, sa mga desisyon ni PBBM, bakit ngayon lang siya magsasalita? Bakit tiniis niya lahat ng paninira, pangungutya, pagmumura na ginagawa ng kabilang kampo sa kanyang asawang si President Bongbong Marcos? Pero may hangganan po ang lahat, lalo na kung ang involved dito ay ang Vice President na sinasabi nga ni First Lady ay dapat magkasama sila dahil nung nag-umpisa silang tumakbo, ang kanilang motto ay sama-sama tayong babangon muli. Pero bakit ba triggered itong mga DDS dito sa teaser pa lang ng interview ni Kato Nying kay First Lady Lisa? Ano po ba ang naging takbo ng interview ni Kato Nying? Hindi ko na po ipapakita rito dahil alam ko naman na napanood nyo na. It is all over the internet. Pero ang unang banat po ni Kato Nying, kamusta kayo ni VP Sara? So ang tinanong po niya, kamusta kayo ni VP Sara? Ang tinatanong dito ni Kato Nying ay si VP Sara. So dun sa mga nagko-comment, bakit daw siningle out ni First Lady si VP Sara? Yun po ang tanong ni Kato Nying. Kamusta kayo ni VP Sara? Hindi naman tinanong na kamusta kayo ni VP Sara at ni Senator Amy Marcos. So kung ano yung tanong, siya ang sagot. Ano ang sinagot ni First Lady? I was always kind to her. Sunod na tanong ni Kato Nying. Sabi niyo, she crossed the line. Anong ibig sabihin nun? Wala ng reconciliation yan? Sunod na ipinakita yung sagot in slow-mo ni First Lady at ang sabi niya, bad shot na yan sa akin. And then nagpatuloy si First Lady, sabi niya, I mean, for me, nasaktan ako because my husband would do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Tapos pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh? Tama ba yun? Even Lenny never did that. So doon binanatan nila si First Lady nung sinabi ni FL Liza na even Lenny never did that. Pero kung pinanood nyong mabuti yung teaser, ito po ay teaser lang ha. In-splice po yung video at pinagdugtong-dugtong lang. So hindi tayo nakakasigurado kung yung sinabi ni First Lady na even Lenny never did that ay tungkol doon sa pagpunta ni VP Sara sa rally. Hintayin nating mapanood yung buong video or yung buong interview bago tayo magsalita ng kung ano-ano. Dito pa nga lang sa teaser triggered na kayo. Umuusok na yung mga ilong ninyo. Paano pa kaya kung yung buong interview na ang napanood natin? Pero sabi ko nga sa inyo watch the teaser very carefully at makikita nyo na hindi diretso yung pagkakasabi ni First Lady. Well, I hope I am correct. Magko-comment na lang ulit ako tungkol dyan kapag napanood na natin yung buong interview. Pero alam naman natin ang mga teaser Kukuha ka ng mga portion ng actual interview, pagtatabi-tabi mo or pagdudugtong-dugtungin mo to make it appear na isang sentence lang yun. So bago kayo matrigger ng gusto, hintayin nyo yung actual interview. Nakakatawa tong mga DDS na to Ngayon lang nagsalita si First Lady. And yet, kung ano-ano na mga sinasabi nila. Pero kung tatandaan po natin, kapag ang pamilya Duterte ang bumanat ng mga pagmumura, chismis, propaganda, at ang gustong pabagsakin si PBBM, itong mga DDS, tuwang-tuwa, go Duterte, go! Pero ito,
Ngayon lang nagsalita si First Lady, ang dami nyo nang pinagsasabi na keso ang kapal ng muka, feeling entitled, sino ka para magalit sa VP? Sino po ba siya para magalit sa Vice President? Asawa po yan ng Presidente ng Pilipinas. Kung kayo wala kayong galang kay First Lady Lisa Marcos, igalang nyo man lang siya bilang asawa ng Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong masyadong gumagawa ng kwento. Panoorin nyo muna yung interview. Putak kayo ng putak. Pero kapag si former President Rodrigo Duterte at ang pamilya niya ang bumabalahura kay President Bongbong Marcos, tuwang-tuwa kayo. Pero ngayon naglabas ng saloobin yung asawa ni President Bongbong Marcos, galit na galit kayo? Parang kayo pwede niyong balahurain ang pamilya ni President Bongbong Marcos, pero dapat ang pamilya Marcos ay tatahimik na lang. Ganon ang gusto ninyo. Kasi nasanay kayo na hindi kayo pinapatulan ni President Bongbong Marcos. Pero lahat po ay may hangganan. Lalo na kung sumusobra na kayo. So ito na ba talaga ang tutuldok sa samahan ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte? Huwag po tayong magbigay ng judgment sa isang teaser na hindi pa natin alam kung ano talaga ang buong interview. Hintayin po natin na mapanood natin yung buong interview at saka kayo kumuda ng kumuda. Pero para sa akin, it is about time dahil sumusobra na talaga ang pambabalahura nyo sa pamilya ng mga Marcos. At hindi habang panahon na mananahimik na lang sila. At may karapatan po ang asawa ng ating presidente na ipagtanggol ang pamilya niya. Kung kayo nga hindi nyo naman kaano-ano si Rodrigo Duterte, pero kung ipagtanggol ninyo ay ganun na lamang. Ito pa kayang asawa mismo ng presidente natin. Huwag kayong double standard. Yung kayo pwede nyong gawin yung gusto ninyo, pero kapag ginawa sa inyo, nanggagalaiti kayo. Ito na ba talaga ang katapusan ng Bongbong Marcos-Sara Duterte tandem? I just hope hindi po. Pero kung magkaganon man, we just leave it all to God kung ano po ang mga susunod na mangyayari. Sasagutin kaya ni VP Sara itong mga sinabi ng ating First Lady Lisa Marcos? Lumabas naman kaya si Amy Marcos para ipagtanggol si VP Sara? Although kung tutuusin, hindi siya dapat nakialam dito dahil hindi naman lumabas yung pangalan niya. Although again, hindi pa po natin alam yung buod ng interview ni Kat Tunying. Pero isa lang po talaga ang napatunayan ko ngayong araw na to, na iba ang likaw ng bituka at utak ng mga anti-BBM, yung po mga DDS. Dito po sa mga supporters ni President Bongbong Marcos. Tanggapin nyo man o hindi, kung ano ang puno, kung sino ang leader niyo, kung sino yung ina-idolize nyo, kung paano siya manira at magmura, ganyan din po. It will trickle down to the list of his supporters. So ano po masasabi ninyo? Tama ba ang ginawa ni First Lady Lisa Marcos na finally nagsalita na rin siya? Or dapat bang nanahimik na lang siya at pinabayaan itong mga naninira na ipagpatuloy yung kanilang pagbabalahura sa ating first couple? Comment lang po down below. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina. Peace.